Bata pa lang po kasi ako noon eh. So we have 3 na draft animals. Pero that time po, ang main goal lang namin talaga noon sa mga animals namin, especially kalabaw, is for draft purposes. So that time, and then may nagpakilala sa amin na, bakit hindi kayo dairy farming? Ang dami niyo ng kalabaw eh. As the time goes, yung mga natutunan namin from government, in-apply namin sa aming farm. And then hanggang nandito na po ako ngayon, graduate na kasi napagtapos po ako ng aming mga magulang sa pamamagitan ng pagkasaka ng kalabaw. Plan ko talaga that time nung pagkatapos ko mag-senior high school, wala na. So something like, dito, wag na, ayoko na mag-aral, ganun. Tambay na lang ako. Tapos si mama, nag-suggest siya, mag-CLSU ka, agriculture, animal science. So that time, kasi wala naman po akong lalakaran na path, sinunod ko na lang si mama. Before kami magkaroon ng mga dairy buffaloes, kasi po nun mahirap talaga. Kasi that time, yung mga parents ko, pupunta sila kung saan, magtatanim ng mais, tapos may naalagaan pa kaming mga plants, crops. So, meron mga sleepless nights, kasi magpapatubig ka ng mais, ganyan, magpapatubig ka ng sibuyas. And then, nung nakita namin po na parang wala namang nangyayari pag nagtatanim kami, gano'n. Kasi parang give and take lang. Kikita ka, tapos sa unti lang din, gano'n. So, nung inintroduce po sa amin yung dairy farming ng PCC, nakita namin na, uy, pwede palang gano'n. Ang laki pala ng kita, tapos masusustentuhan ka pala, no? Gano'n po. So, number 1 na pagbabago na nakita namin is, bigla na lang, oy, may stable na pwede kaming ilabas na pera, gano'n. Meron na kaming parang emergency fund kung kailangan namin na may gusto, gano'n, or merong nagkasakit, meron kaming pwedeng pagkunan. Proud ako kasi napag-aral ako ni tatay sa ni mama dahil sa pagbubukid nila, sa paggagatas, and all hard work nila, nag-paid off naman. Sabi ko nga that time, kinakausap ko si mama kasi nagkaroon ako ng job offer. Sabi ko kay mama, mama, ako naman, payback time na. Proud ako para sa inyo to.